Magandang araw, Binibining Lariba. Narito po ako upang representa ang aking diskurso na pinamagatang Bagong Pilipinas. Simula pa noon ay masasabi na nating nagbabago ang bansang Pilipinas mula sa tradisyon, kultura, sistema ng pamahalaan at iba pa sa pagdating ng makabagong henerasyon, lalong-lalo na kung ang ating pag-uusapan ay ang mukha ng ating bayan sa pamamalakad ng bawat pangulong naglingkod dito sa ating bayan. Sa kapanahunan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay palagi nating makikita at maririnig mula sa mga balita ng telebisyon at radyo ang pagkakasawi ng mga taong hinihinalang gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot at hindi sumuko sa paggamit nito. Sa paghalal ng bagong Pangulo ng ating bansa na si Pangulong Bongbong Marcos, ang ating ika-17 na Pangulo sa bansa at kasalukuyang nanunungkulan noong ika-30 ng Hunyo taong 2022 ay makikita at mapapansin natin ngayon bilang mamamayang Pilipino ang pagbabago o ang bagong Pilipinas, ang pagbabago muli ng ating bayan sa kanyang pamamalakat at paglingkod sa kasalukuyan. Ayon sa talumpati ng Pangulo ay una niyang nabanggit sa kanyang mga prioridad ang sektor ng agrikultura na anya ay umiiyak na para sa agarang atensyon na kailangan. Pinapahiwatig ng Pangulo na isang pulisya ang kanyang isusulong na babago sa suporta ng agrikultura. Ang Departamento sa Agrikultura ay kasalukuyan na personal niyang pinamumunuan. Maraming binago ang bagong Pangulo at nakatuon siya sa pagpapalago o pagtaas ng ekonomiya ng bansa, kasabay naman ng pagbabalita ng mga krimeng nagaganap sa buong bayan araw-araw. Kaya ngayon, sa bagong Pilipinas na ating kinakaharap ay ating mapapansin na unti-unting umaangat ang ekonomiya ng bansa ayon sa mga datos na ipinapalabas. Subalit, sa kabilang dako naman ay atin ding makikita ang mga mamamayang Pilipino na mas lalong naghihirap dahil sa pagtaas ng mga pamilihin kumpara noon sa mga nagdaang Pangulo ng bansa. Marahil maraming mga dahilan at rason kung bakit hindi ito nalutas at mas lalong lumala pa ngayon. Hindi rin naman natin masisisi ang ating Pangulo ukol dito sapagkat hindi rin naman niya hawak o kontrolado ang lahat at dadaan pa sa mahabang proseso upang matugunan ng isang suliranin. Kaya naman, ang narapat lamang nating gawin ay magtulungan, magkaisa at magkaunawan bawat isa nang sa gayon ay patuloy na uunlad ang ating bayan at magkaroon tayo ng kapayapaan lalo na sa panahon ngayon at sa pagkakaroon natin ng bagong Pilipinas.